Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, ayan, sikat na sikat po ang araw. Maganda ang klima ngayon. So, dito po sa ating vlog na ito, ang ating pong pag-uusapan. Actually, ito yung continuation ng aking mga vlog patungkol sa kaninang in-upload natin ng alas 7, in-upload natin ng alas 9, at ngayon pong alas 11 naman, patungkol pa rin kay Bongo. Pero kasama na rin po yung isa lang muna sa mga kongresista na tinutukoy dito po sa sinasabing pahayag ni alias Totoy. Yung whistleblower patungkol po sa mga nangyari sa ating mga kababayan na sa Bungero. So ngayon po, sa aking mga unang vlog, napagtanto natin na si Bongo, kaya pala ang dami niyang tarpaulin, ang dami niyang pinamimigay, ang gaganda ng kanyang mga float, ang kanyang mga pangangampanya, kung saan-saan siya nakakarating. Kasi nga po pala ay posible na siya ang tinutukoy ni alias Totoy na may koneksyon sa mga operator ng Isabong. So, siyempre kilalang-kilala naman si Bongo na tuta ni Digong, di ba? Talagang ito'y kulang na lang magpalit to ng apelido na Duterte para po maging kadugunan ni Digong. Ganun po katindi ang loyalty ni Bongo kay Digong. Ngayon, dahil nga po nabanggit yung kataga na a senator publicly known for his, ibig sabihin lalaki, his outreach program. Wala nang iba, talagang Bongo Kasi alam nyo, kanina, tinignan ko ni-research ko nagtanong ulit tayo kay AI kung meron pang ibang senador na kilala sa kanyang mga outreach program. Wala na pong iba kung hindi si Bongo lang talaga. Actually, hindi nga to trabaho ni Bongo, di ba? Yung tumulong ng tumulong, lumabas ng lumabas, di ba? Nakita natin ang galit ng mga DDS kay Speaker Martin Romualdez kasi ito talaga si Speaker tumutulong kay PBBM sa paghahatid ng mga proyekto, paghahatid ng mga ayuda, pamimigay ng mga kagamitan para sa pagsasaka para sa ating mga kababayan. Pero galit na galit ang mga DDS kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, yung ginagawa ni Bongo, di ba? Ang trabaho ni Bongo ay legislation. Pero, di ba, punta to ng punta kung saan-saan. Pamigay ng kung ano-ano, libre ng mga merienda kung kani-kanino, di ba? Trabaho ba yan ng senador? Di ba? Hindi naman. Pero kasi yun yung isang style ni Bongo para makuha ang puso ng masa. Which is talagang yun yung napanalunan niya noong pong nakarang eleksyon. Ngayon, siyempre, hindi natin mapapansin na ang isang Bongo ay parang napaka simple lang, di ba? Parang very down to earth. Nagmomotor, sumasakay ng taxi, nakikipagkwentuhan sa ating mga kababayan, pag may sunog, pinupuntahan. Ngayon, parang mapapaisip ka, teka, kung siya yung sinasabi ni alias Totoy na a senator publicly known for his outreach program, so ibig sabihin si Bongo, ang mga pinapangtulong niya lahat ay galing sa sugal, galing sa masama, diba? Kasi galing sa masama yun dahil ang sugal ay masama. Hindi mo alam kung anong nasira sa buhay ng tao na pinanggalingan ng pera na yun. Maaring nakabili ng bola, pamimigay si Bongo, ipapamigay niya yung bola. Maaring maganda doon sa nabigyan ng bola. Pero doon sa pinagkunan ng pinambili ng bola, ano kaya ang pinagdaanan niya? Bago nakarating doon sa pondo ng budget ni Bongo, itong pera na ito. Kung siya lang po talaga yung a senator publicly known for his outreach program. Diba? Kasi talagang napapaisip na tayo, napapatanong na tayo. Bakit si Bongo ay kayang-kayang sustentuhan ang pangangampanya na talaga namang kahit saan ka pumunta,
laging merong nakalagay na mukha ni Bongo. Si Camille Villar, kahit saan ka pumuntang sulok ng Cavite, may mukha ni Camille Villar. Alam niyo po ba kung magkano nagastos ni Camille Villar? Hindi pa daw po nagsisimula ang campaign period, abay bilyon na daw po ang nauubos. Ganun din si Bongo kung saan ko nakikita yung pagmumukha eh. Nakalagay, ingat. Kayong mga tropa pips natin dyan, mga manonood, saan kayong lugar? May tarpaulin ba ni Bongo dyan sa lugar nyo nung panahon ng eleksyon? Saan kayong lugar? Tignan natin kung hanggang saan nakarating ang tarpaulin ni Bongo. Kasi ako sigurado ako, buong Pilipinas, nalatagan niya ng tarpaulin. Meron ngang sa akin nag-PM. Yung nanay-nanay natin sa Davao, meron siyang pinakita sa akin na tarpaulin ni Bato, sa ni Bongo, sa ni Kibulok, Marcoleta. Ang lalaki ng mga tarpaulin sa Davao. Sabi ko, alam ko bawal yan sino ba naman magrereklamo kay Bongo sa Davao? Diba? Ang laki ng tarpaulin. Nakita ko. Pinasa sa akin sa Messenger, hindi ko lang nabubuksan. Di ba ibig sabihin, talagang eto po, si Bongo, may budget. Sabi nga nung nakausap ko na volunteer na campaign, hindi ko alam kung ano siya, campaign, hindi naman siya campaign manager basta parang organizer siya ni Yorme. Yun nga yung sabi, nasa 500 to 1 billion ang gastos para ikay maging senador. So, ibig sabihin, ganun kalaki ang nauubos ni Bongo sa pangangampanya. Sinabayan niya si Camille Villar. Sa dami ng tarpaulin. Si Camille Villar, walang duda, bilyonarya talaga ang pamilya. Nanay, bilyonarya, tatay, bilyonaryo. Hindi na tayo magtaka kung kaya ni Camille Villar yan. Pero, di ba, dito, kaya Bongo, medyo parang, teka, paano nakaya ni Bongo yun? Di ibig sabihin ba, totoo yung sinasabi ni Trillanes na talagang napakayaman ni Bongo? At isa pa, heto po, kung si Bongo ay ganun kalaki ang napapala niya sa mga operator ng isabong, kung siya talaga, disclaimer, kung siya talaga ang sinasabi ni alias Totoy na senator publicly known for his outreach program, kung siya talaga yon, what more pa kaya ang naibibigay ng mga isabong operator kay Digong? Kasi si Digong nga po ay napapayag ng mga isabong operator para mag-operate sa buong Pilipinas at pumayag si Digong dito sa dating illegal, ngayon ginawa niyan legal. Kasi nga daw po malaki ang magiging pakinabang ng ating gobyerno sa kikitain na tax. Pero hindi naisip ni Digong na napakaraming buhay po ang masisira, maraming Pilipino mababaon sa utang at gagawa ng krimen para lamang makapaglaro. Di ba? Yun ang nangyari Hindi naman lihim yan. Kitang-kita natin yan. Laging may balita tungkol sa mga krimen na mayroong kinalaman sa mga online games. Diba? Pogo nga, pinapasok kasi malaki daw kikitain. Isabong, ginawan legal kasi malaki kikitain. Kahit nga meron ng mga nangyari doon sa mga sabongero, hindi pinapahinto kasi nga daw po, sayang ang kikitain. Diba, yan po yung ating napansin noon. Kaya sabi ko, sa isip ko, kung talagang si Bongo yung senador na yon na tinutukoy ni alias Totoy, ano pa si Digong na pinakamataas na leader ng bansa? Yun nga PD, 1 million ang nakuwang donasyon. PD lang yun, provincial director. Diba? Kaya po talagang ang solusyon na lang dito para malaman natin ang katotohanan kung tama ba ang hinala natin na si Bongo yung tinutukoy ni alias Totoy. Ay, lumabas na si alias Totoy. Alias Totoy, July 2 na ngayon. Hindi ka pa rin lumulutang, hindi ka pa rin nagpapakita sa mga
NBI, PNP at DOJ. Aba, kailan mo babalak lumabas? Kapag huli na ang lahat, 'di ba? Sana naman lumabas ka na. Eto nga, ngayon naman po, punta naman po tayo dito sa issue naman ng nabanggit na meron daw pong 2 kongresista. Actually, hindi po nabanggit kung ito bang kongresista na ito ay pangkasalukuyan, nanalo nitong nakaraang eleksyon, or natalo nung nakaraang eleksyon, or hindi na kumandidato noong nakaraang eleksyon. So marami kasing kongresista, 'di ba, na mga hindi na kumandidato or natalo, or yung iba naman ay kumbaga pinalitan ng kapatid, pinalitan ng asawa, pinalitan ng tatay o pinalitan ng nanay sa kanilang pwesto bilang kongresista. 'Di ba? So ngayon, syempre very notable sa lahat po ng mga kongresista ng 19th Congress. Wala nang iba yan kung hindi si Arnie Tevez. Ngayon, si Arnie Tevez po, baka po nakakalimutan ninyo, ito po yung naging kalaban ni Atong Ang. Malaki ang kanilang sigulot malaki. At meron talaga silang kumbaga mga pinaguhugutan sa kanilang mga bawat side. Actually, itong si Arnie Tevez, nakalaban din to ni Sandra Cam sa isang Senate hearing at nagkahamunan pa nga sila na ilalabas ni Sandra Cam yung mga ebidensya niya na itong si Arnie Tevez ay merong STL doon po sa Negros. Yan yung mga involvement ni Arnie Tevez sa mga sa mga laro Ngayon, meron po ko ipapapanood sa inyong video. Ito po ay hindi ko inaasahan na kumbaga parang mape-play ko pala ngayon. Kasi dati pa to, way back nung panahon po na binablog ko yung patungkol po kay Gobrowel Degamo. Ito pong video na to na download ko na sa computer ko. Tapos napanood ko lang, dinownload ko, nakalimutan ko na lang. Ngayon, nung nagkaroon po ng issue ulit, merong lumabas na whistleblower, nakita ko po sa computer ko. Kaya po, isinama ko rito sa vlog ko. Panoorin po ninyo to. Ngayon, ito ang pinakamasama sa lahat. Okay? Yung para sa isang tumatakbong presidente kay Senator Bongbong Marcos, alam ko naman kung sino tong grupo na to na gumawa Etong grupo to, bakit ba, tingnan nyo to Yan, sinabi niya nung nag-meeting sila nung nakaraan. Tumingin ka ng diretso sa akin, ikaw tarantado ka. Ang tagal mo na naging leader ng sugal. Puro illegal ka, gago ka. Hindi ka na ba titigil? Munti ka na nga mamatay Ultimo yung bayan mo, wala ka nang kaya, wala nga tumataya na sa mga illegal gambling mo. Kung hindi yung bayan mo, natakot na sa'yo. Pinapapatay mo mga tao dyan pag hindi kayo iboboto. Hindi ka ba naaawa sa mga tao? Hindi ka nga nagbabayad ng tax mo Pati nga sa PAGCOR, magbabayad ka, hulugan pa. Saksakan ng bilyon-bilyon pera ang kapal na mukha mo. Leche ka. Alam mo, hindi ka ba naaawa sa dami ng tinutulungan natin? Sa loob ng ilang taong kayong may hawak ng gaming na to, hindi ka ba titigil? Tarantado ka. Okay. Ngayon, sa mga politiko naman, yung mga politiko naninira naman dito, narinig nyo na lahat ang ginagawa kong tulong. Narinig nyo na kung ano ang motibo natin na tumulong sa tao. Wala akong pakialam maski maubos ang pera namin dito. Yung mga naninira sa amin dito, bakit hindi nyo tinitignan nyo yung mga maliit na kasalanan ng sugal? Bakit hindi nyo tignan yung isang macro na naitutulong nito? Talaga naman ang sugal, hindi mo maiiwasan yan Lahat ng moderate, ayos. Lahat ng sobra, masama. Maski kumain ka ng konti, masaya yan. Pag kumain ka ng marami, patay ka. Uminom ka ng gamot para gumaling, tama. Uminom ka ng saksakan ng marami, adik ka na. Ba't hindi nyo ba matanggap ng ganyan? Kayo mga politiko naman, puro sinasabi nyo plataforma. Mananalo kayo, tatabo kayo ulit, plataforma. Bakit hindi nyo ilatag kung ano nagawa nyo? Yung nagawa nyo ang ilabas nyo, hindi plataforma. Ayoko lang magsalita ikaw pag hindi ka tumigil ng paninira sa akin
Alam niyo naman kung sino ka. Meron ako pinangahawakan sa'yo. Pag ako nagsalita, maniwala ka sa akin. Meron ako pinangahawakan sa'yo pag hindi ka tumigil. Okay? O yun lang, kayo mga nakikinig, napakalinis ng intensyon ng aming kumpanya at ang aming pamilya. Kung pwede lang, tignan niyo yung magandang side. Imagine nyo, meron tayong PAGCOR, meron tayong PCSO na tumutulong sa taong bayan. At ngayon, meron pang mas malaki yata na itinutulong. Ito ang Pitmaster Foundation ng aming grupo. So sana kilabutan kayo. Okay? Hindi namin ginawa to para gumawa ng pera. Okay? Kayo mga politikong mga ipokrito. Mag-isip-isip kayo, huwag plataforma ilabas nyo. Pag tumatakbo kayo, plataforma sasabihin nyo. Ba't di nyo sabihin ang ginawa nyo noong nakaraan? Ano nagawa nyo? Yung nagawa, pag sinabi ko nagawa, indirekta sa tao, ha? So, kung eto pong binabanggit na kongresista ni alias Totoy ay si Arnie Tevez, sok na sok po doon sa, kumbaga sa involved. Ito meron kasing meron po kasing kumbaga, 'di ba? Meron ngang nabanggit na involved daw sa isabong o malapit sa mga operator etong isang kongresista. So si Arnie Tevez po, hindi naman maikakaila at alam po yan ng mga taga Negros Oriental, lalong-lalo na dun sa bayan nila na talagang ito po ay sumisistema ng isabong. Hanggang Cebu nga nakarating to Meron nga NBI ng Cebu na pinuntahan si Arnie Tevez doon sa isang parang laruan. Ang nangyari, parang itong tao na to, itong NBI na to, parang napagalitan pa. Dahil pumunta doon sa laruan habang itong may nagaganap na online na sabong. Nagkaroon pa ng problema yan. Actually, pinatawag din sa Senado yung NBI na yon. Kaya po, kumbaga, parang naisip ko nga, kung ex-congressman, pasok na pasok dyan si Arnie Tevez. Dahil si Arnie Tevez po ay popular na mahilig din po ito sa sabong. Alam na alam yan. Pati yung mga STL na yan. Mayroong mga dami, person. Dami na tauhan na kunwari sila may-ari. Pero si Arnie Tevez po talaga ang kumbaga humahawak ng STL dun sa lugar nila. At meron pa nga pong nagsabi noong panahon ng pagbablog ko kay Gobroel Degamo, yung nangyari sa kanya. Meron pa nga nagsabi sa akin doon na meron tong ibang STL. At merong STL na legit, merong pang STL na illegal. Diba? Sok na sok dyan. Katulad niyan, yung mga binanggit ni Atong Ang, hindi niya pinangalanan, pero yung mga tao, nabanggit na yung mga tao ay ginugurgur dun sa kanilang lugar. Ang mga tao ay tumataya na lang dahil may pangamba sa pamilya niya. Pasok na doon kung sino tinutukoy ni Atong Ang na kongresista. Walang iba kung hindi si Arnie Tevez. Tapos yung nabanggit na utang sa PAGCOR, hindi nagbabayad, nako, Arnie Tevez din yan. Kaya po, kumbaga parang parang nung nabanggit po yung sinabi ni alias Totoy na merong isang kongresista, dalawang kongresista at isang senador. Alam ko na kagad yung kongresista si Arnie Tevez Kasi nasundan ko yung pagbablog ko diyan kay Gobroel Degamo nung may nangyari sa kanya. Kaya nga nagalit si Arnie Tevez din kay Gobroel Degamo dahil po yung lahat ng mga illegal na ginagawa ni Arnie Tevez pinasara ni Gobroel Degamo doon sa Negros Oriental. Diba kaya ito po ay kumbaga parang natin to, parang kumbaga habang sinusundan natin yung istorya nitong mga sabungero, marami tayong nadidiskubre, marami tayong nahuhukay, marami tayong nalalaman. Sana lang dito sa kongresista nga, sana nga si Arnie Tevez na yun.
yung isa. Wag na sanang nasa 20th Congress ngayon. Kasi kung nasa 20th Congress, etong dalawang kongresista na sinasabi at hindi si Arnie Tevez yun, naku po, parang, di ba? Ibig sabihin, di ba, hanggang ngayon, meron pa rin pong kapit na senador at meron pong kapit na kongresista itong mga operator ng isabong. Kaya po, ganoon ang, kumbaga, parang malakas ang loob nila na yung iba, meron pa nga po akong nalaman na yung iba sa ibang bansa, nag-aano sila, na, kumbaga sa ibang bansa sila, yung kanilang database ba, tawag dun, o yung pinaka headquarters nila sa ibang bansa, doon sila nagbibideo. Ngayon, ang mga Pilipino, yun yung nakikita. Hindi po yun mamomoderate kasi sa ibang bansa na yun. Sa ang World Wide Web, yung www, wala pong nakaka-moderate niyan. Wala pong may hawak niyan. Parang yung universe, parang yung Milky Way. Bahala kayo sa buhay nyo. Sa World Wide Web na yan, hindi po kayang i-moderate yan. Kaya lang mag-block, kaya lang kumbaga mag-monitor, pero yung talagang hahawakan mo yung World Wide Web at imo-moderate mo, napakahirap. Kahit po ang Amerika, hindi pa po yan nagagawa. Kaya lang nilang siguro, baka kaya nilang manghack, kaya nilang magpasara ng mga platform, kaya nilang kumbaga, ano ba tawag dito, i-moderate o i-regulate ang isang website, pero yung talagang pipilitin mo na iyan ay hawakan at sumunod sa kagustuhan mo, hindi po yan, wala pang nakakagawa niyan. Ngayon, balik tayo dun sa usaping kongresista. Ngayon, eto kasi, ewan ko kung, eto ano ko lang to, wild guess ko lang to. Kasi po, meron tayong mga nabalitaan o na-vlog noong mga panahon din ni Arnie Tevez na meron pong isang kongresista na sinabi meron pong isang mayor na sinabi ni Arnie Tevez na eto daw po ay may utang sa kanya. Ngayon, etong sinasabi ni Arnie Tevez na may utang sa kanya, ngayon po ay nanalong congressman. At yan po ay sa katauhan ni Congressman Albi Benitez. Pero si Congressman Albi Benitez po, ito po ay meron po itong mga Resorts World, meron itong Bingo Plus, pero hindi po ito illegal. Mga legal po ang mga negosyo nito. Diba? Ito pong si Congressman Albi Benitez, naku, grabe po kayaman ito. Pamilya nito talagang mga mayayaman. Bago pa ito pumasok sa politika, kumbaga talagang mayaman na po ito eh. Grabe na ang kayamanan nito. Kaya po naman, tingin ko kung meron isa sa mga kongresista na sinasabi, malabo na si Congressman Albi Benitez dahil ang ginagawa po nito ay legal. Hindi po katulad nung kay Arnie Tevez na doon sa Negros Oriental ay illegal. So, meron na po tayong doon sa dalawang kongresista at isang senador. Yung isang senador, ang hinala natin ay si Bongo. At doon naman po sa isang kongresista, kung sakali, nasasabihan ni alias Totoy na ex-congressman, ay pwede pong pumasok diyan sa dalawang yan, si Arnie Tevez. Ngayon, sino kaya yung isang kongresista? Meron ba kayong hinala? Meron kayong hula? Meron kayong kumbaga wild guess? Comment nyo nga po diyan para po mabasa ko kung tignan natin, di ba? Tignan natin kung tama ba ang inyong hinala at kumbaga tandaan natin yung inyong mga sagot at kung lumabas na si alias Totoy at pangalanan niya na itong dalawang kongresista at isang senador na ito, di ba, balikan nyo yung comment nyo at sabihin nyo, Mac, tama ako sa hula ko, di ba? Para po makumpleto na ang ating, ito kasi medyo nakalimutan ko para po makumpleto na itong dalawang kongresista at isang senador na atin pong hinuhulaan o hinahanapan kung sila ba talaga,
kung sino ba talaga, eto pong si Patrick Antonio ay dati rin pong kongresista. Dati po itong kongresista. Actually, nakita ko nga yung isang video nito. Habang ako yung nag-i-scroll, nakita ko yung video po nito na nanalo ito ng nasa 24 million. Yung parada niya. Isang game lang yon. Nanalo po siya ng 24 million pesos. So, imagine niyo kung gaano kalaki yung yung mga kayamanan nitong mga taong to, no? Ay, nako talaga. So, yung Patrick Antonio po ay dati pong kongresista at siya po ay nakakalaban din ni Atong Ang. Nakakalaban ni Atong Ang at umabot pa nga sa punto na ibinan o naban po ito sa lahat po ng gaming event ni Atong Ang. Pinaban po ito. Imagine niyo po yung taong napaka makapangyarihan at marami na nga tong pera si Patrick Antonio nagagawa pang ipaban ng isang Atong Ang. 'Di ba? So yan po 'yon. Parang ang hula natin na tinutukoy netong si alias Totoy, ang senador ay si Bongo, ang dalawang kongresista ay si Arnie Tevez at si Patrick Antonio. Si Arnie Tevez at Patrick Antonio ang kukumpleto doon sa ating hinahanap na mga tauhan na hindi tauhan na mga empleyado at tauhan o tao na binanggit ni alias Totoy sa kanyang salaysay. Sa kanyang pagtatapat. So, tignan natin kung tama tayo. Tignan natin kung tama tayo. So, Patrick Antonio, Arnie Tevez, at si Bongo po yung senador. Si Bato, hindi na labas na doon sa senator who is publicly known for his outreach program. Labas doon si Bato. Hindi pasok sa qualities ni Bato yun Hindi to gumagawa ng ganun. Puro legislation ang ginagawa ni Bato. Panahon lang ng kampanya natin to nakikita na kung saan-saan nagpupunta at nakikisama, nangangampanya nga siguro, pero talagang palasak o kilalang kilala po sa paglapit sa tao, pagtulong, wala nang iba kundi si Mr. Malasakit Bongo yan. Diba? Kaya nakompleto na natin. Tignan lang natin kung tama din. Kasi ito po yung mga ex-congressman. Itong dalawan to. So, tignan natin kung ano sasabihin ni Patrick Antonio. Sasabihin ni Patrick Antonio. Sasabihin ni alias Totoy kung si Patrick Antonio ba yun at si Arnie Tevez ang kanyang tinutukoy sa kanyang affidavit na mga may kinalaman sa isabong or protector ng isabong or sumisistema mismo ng isabong. Malalaman po natin yan sa mga darating na panahon. At sana nga, alias Totoy, lumabas ka na. So, tignan natin kung si Arnie Tevez nga po talaga yung sinasabing isa sa mga kongresista. At itong si Bongo naman, di ba, kung siya nga po yung senador na sinasabi ni alias Totoy. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.